Hello everyone! Welcome po sa Pitogo Agritourism Booth. So, ito po yung number 1 products namin. Kauna-unahan po dyan yung sukang tuba. Ito po ay made sa sap po ng bulaklak ng anyog. Ito po yung number 1 po sa suka. Ito naman po yung pure. Ito po yung wala pa po siyang halo. Depende po sa inyo kung gusto niyo pong haluan. Depende po sa panlasa nyo. Ayan, pwede po siyang patagalin at lagyan ng fermented fruits para po maging alak. Pwede rin naman po siyang ihalo sa mga pagkain. Ayan, sa mga lulutuin nyo po. Ito naman po, kamyas jam. So, naghahalo po dito yung tamis at asin niya. Pwede po siyang gawing palaman. Pwede rin pong panghimagas pagkatapos po kumain. Meron din po tayong boy alamang. Ito po, alamang. Ang tawag po sa amin ito ay balaw. But since nasa city po tayo, ang kadalasan alam po ito is alamang. Ayan, sir. So, marami pong alamang sa amin at pumupunta po dito yung iba't ibang turista para po sa alamang, sa tuba, at sa jam. Dahil po, sabi nila, mas fresh daw po yung sa amin. Yun po ang base sa kanila. Kasi nga po, mga tabing dagat po kami, so fresh po yung alamang sa amin. Meron din po tayo ng Carolina Reaper. Ito po yung tinatawag natin na pinakamahalang na chili sa buong mundo. Ayan, sir, nakapagtanim po tayo niyan. Isa po sa mamamayan ng Pitogo ang nakapagtanim po nito. At marami po pumupunta dito, bumibili, hindi lamang po para matikman nila, kundi para itanim din po nila. Ito po siya, sir. Ito po, sir, 100 pesos, 4 na piraso po. Mura na po siya, sir, compared po sa ibang bansa, mahal po talaga siya. Ito naman po sa alamang, 120 pesos lang po. Tumatagal po siya for 2 months. Ito naman po, sir, sa mga sukang tuba, meron po tayong 80 pesos sa pure and 200 naman po dito sa malaki. May halo po ito. Ayan po. Tapos habang tumatagal naman po ang suka, mas sumasarap naman po. Yan po ang sabi ng matatanda. Ayan. Tapos sa kamyas naman po, meron po tayo 150 pesos lang po. Tumatagal din po siya 1 month. Meron din po pala tayo, sir, suka. Ito po ang pinakamahalang na sukang meron kami. Ito po yung nakahalo sa kanya. Ayan, sir, for 120 pesos lang po ito. Sobrang halang na po talaga niya, kaya bihira po yung bumibili sa kanya. Ayan po. Kita niyo po yung paghalo nung konting-konti lang po yung nilagay na silip, pero sobra-sobra po yung halang niya, sir. Kung sakali man, ma'am, kami ay makakarating sa inyo, saan po ninyo kami pwedeng ipasyal? Ayan, sir. So, since hindi po karamihan na nakakaalam sa bayan ng Pitogo dahil munti lamang po siya, meron po kaming land tour package travel. Ito po yung tinatawag namin na agriculture package. Ayan, sir. So, meron tayo dito 2 days and 1 night. So, sa loob po ng 2 days and 1 night, simula Lucena hanggang Pitogo, at simula Pitogo hanggang Lucena, libre na po yung transfer fee noon. Susundin po kayo at ihahatid po muli kayo dito sa Lucena. So, for the first day po, sa land tour po muna tayo. Pinakauna po nating pupuntahan ay ang conversion of St. Paul Parish. So, yung conversion of St. Paul Parish po, napakatanda na po niya. 175-year-old na po siya na simbahan. Isa po siya sa tourist attraction sa amin at pinapangalagaan po namin ito. Pupunta po tayo doon para po muna manalangin at magpasalamat. Kasunod naman po natin pupuntahan ay ang Kutang San Pablo. Ang Kutang San Pablo naman po ay mas matanda pa po sa aming simbahan. Ito po ay panahon pa po ng mga Moro. Ang Kutang San Pablo po ay isa po sa heritages namin. At yan po pinapangalagaan namin. Dahil po nagsilbi po siyang watchtower noong panahon ng mga Moro para po sa mamamayan ng Pitogo. Ito po ay hindi pa po nabubuo yung mismong Pitogo, hindi pa po Pitogo ang tawag sa kanya. Siya po ay nagsilbing watchtower po para sa amin. Tapos po, pupunta naman po tayo sa Pantalan. Ito po, sir, sa Pitogo, meron pong napakahabang pantalan. Yun po yung parang tinatawag natin na port. Sa napakahabang pantalan po, hindi lang po siya tourist attraction para sa paghahapin or pangunguha ng isda, at hindi lang din po para sa magandang sunset and sunrise. Ang pantalan po sa amin ay nagsisilbing kaligtasan po, para po siyang barrier po between yung malawak na, yung vast ocean, tsaka po sa mga bahay po, sa mga bahay po na nakatira sa tabing dagat. Kasi po noon po, nung wala pa pong malaking pantalan, kapag po bumabagyo, may sakuna, yung tubig po, umaabot po sa bahay, as in, nawawala po yung bahay, wash out po talaga. So sa mga naging mayors po namin, simula po sa deck, yung sa sayat po ng mga mayor, sinimulan po nila yung
yung napakahabang pantalan. Yun po sir, nagsimula po noon kahit po may malaki sa una, hindi na po lumilikas yung mga tao sa amin. Kasi po naging dalawa po siya. So kung masakop po yung isa, may isa pa po na mas mataas para po hindi po masakop yung mga bahay. So nagsisilbi din po siya na kaligtasan po para sa amin, hindi lang po siya magandang attraction. Kasunod naman po sir, yung pong Marcellus Integrated Agricultural Farm. Dito naman sir, maganda po. Ano po talaga yung nature sir, kasi iba't ibang klase po. Meron po tayong mga bulaklak, mga prutas, meron din po. Maganda po dyan. Tapos po, pupunta rin po tayo sa Pasalubong Center. So, sa Pasalubong Center naman po, lahat po ng nakikita nyo dito at marami pa po kayong hindi nakikita dito na meron po doon. Maaari po tayo doon bumili para po pagpunta po natin sa beach for the second day. Meron po tayong dalang mga Pitogo products para po ba mas ma-feel natin yung nasa Pitogo tayo tapos nalalasahan din po natin yung produkto na Pitogo, sir. Ayan, sir. So, pagkatapos po nito, so bago pala namin to sir gawin, parang binigyan po kami ng pondo. Tumingin po kami ng magagandang resorts, yung pinaka-the best po na resort sa amin, para po makita namin kung saan po ba dapat talaga namin dalhin yung mga visitors namin, yung mga turista sa amin, para po hindi lang sila basta makapag-relax, kundi ma-enjoy din po talaga nila yung Pitogo. So, ayun sir, for the second day, coastal tour tayo. Ang inclusion nga po pala doon sa napili namin na beach is sa Cabolihan Beach. Ang inclusion po doon is round trip, hotel transfer from the Sena, yung accommodation niya po is may air-conditioned rooms po tayo, may swimming pool, and then meron din pong restaurant, free use of kitchen, grilling, free access to billiard hall, beach volleyball area, basketball area, and table tennis area. And syempre, free access po sa dagat. Tapos po, meron din pong lantern doon sa coastal tour. Ito po yung tatlo. Meron po tayo sa umaga, pagkagising po sa second day, maglalakad po tayo sa mahabang buhangin para kumuha ng vitamin C. Sir, ayan, meron po tayong napakahabang buhangin at puting buhangin doon. Napakaganda po doon kasi po hindi po ganun karami yung tao. So kapag bumisita po kayo, feel nyo po na nasa private resort po kayo since hindi po ganun karami yung pumupunta ng tao. And then, tunay na pinapangalagaan po namin. Ano po kasi kami, sir, yung bayan po namin, parang pinapangalagaan po talaga namin yung kultura namin, sir. So, pag pumunta po kayo doon, parang, alam niyo ba yung pristine beach? Yung parang sinasabi po ng ibang bayan para daw pong Boracay. Kasi kulay puti po, tas puro nyog. Tapos yung mga taga doon po talaga, sila na po yung parang nagkukusang maglinis doon. Pag po yung, maano na po yung mga dahon, sila po yung nagkukusang maglinis. Kasunod naman po natin pupuntahan yung mangroves po. So, dito po yung mga mangroves. Tapos, nakabangka po tayo. Magsasagwan po tayo. Pwede po kayo magsagwan. May mga dala din po tayo na pang lifeguards para po sa safety ninyo. Pwede rin po doon mag-happen. Kung gusto nyo po, pwede rin po doon mag-swimming. Kasi kami po mismo, nagsiswimming din po kami doon. Ayan, sir. Pagkatapos ng pinakahuli natin pupuntahan, yung Glinaga Integrated Farm. Dito naman, sir, hindi lang tayo basta pupunta dito. Makakatulong din po tayo sa ibang tao. Yung mga nagtatrabaho po dito, sir, kadalasan is mga working students or yung mga yung mga hindi na po nakapagtapos ng pag-aaral. So, hindi lang po natin makikita ang ganda ng kalikasan, kundi makakatulong din po tayo sa kapwa mamamayan natin. Ayun lang po, sir. Syempre po, bago tayo magkalimutan saan ba nang galing ang salitang Pitogo? Ayun, sir, ito po yung napakagandang kwento. Paborito ko po ito kasi nakwento po sa akin ito ng aking lola. Ang salitang Pitogo po ay nanggaling sa Pitogo tree. So, nung unang panahon po, yung ikunento ko po sa inyo sa Watchtower, nung panahon po ng mga Moro, 15th centuries, ayan, wala po pong Pitogo pero may mga nakatira na po doon. Tapos po, nung sinasakop po kami ng mga Moro, si San Pablo, papaikliin ko na lang po, sir. Si San Pablo po, nakita po nila sa puno ng Pitogo habang nasusunog po yung buong Pitogo kasi kagubatan pa lang po siya. Nakita po doon si San Pablo. Kaya simula po hindi po kami nasakop ng mga Moro. At simula po noon, sa lugar na nakita po si San Pablo, doon po tinayo yung aming simbahan. Kaya po ang tawag sa kanya is Conversion of St. Paul Parish. Kaya po simula po noon, siya na po ang nagsilbing patron namin. At hanggang ngayon po nananatili po kaming devoted sa kanya at sa taas. Maraming salamat po.